Tao po! Sandali lang. Sino yan? Kamusta ka na, Elsa? Pinsan, hindi ka mapakali dyan. Dumating na ba si Isabela? Wala pa. Ano kaya nangyari doon? Naku, hindi kaya sinagot niya si Santi tapos nag-celebrate sila? Hindi ka nakakatawa. Joke lang. Tama na ulo mo eh. Magwalis ka na nga lang dyan. Oo. Good morning po. Breakfast in bed. Kuhang-kuha mo na talaga ang loob ng anak ko, no? Isabela, tatapatin kita. Nakikita ko namang mabait kang bata. Natutuwa akong magkaibigan kayo ng anak ko. Pero sana hanggang doon na lang yun. Marami akong plano sa anak ko. At masakit mang sabihin, pero hindi ka naaayon sa mga plano kong yun. Huwag po kayong mag-alala. Talagang matalik na kaibigan ko lang po si Santi. Pakisabi na lang po sa kanya, salamat po. Tsaka salamat din po sa inyo. Mauna na po ako. Oh, Isabela, saan ka pupunta? Mauna na ako, Kuya Alan. Kasi may pasok pa kayo. Salamat po. Mary, anong sinabi mo kay Isabela? Bakit nagmamadaling umalis? Wala naman. Totoo lang. Anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo? Wala naman. Nakikikamusta lang. Matagal na kitang hindi nakita eh. Namiss na kita. Ako hindi kita namimiss, kaya pwede ka na umalis. Sakit mo naman magsalita. Bihira ka naman, Elsa. Hanggang ngayon ba naman galit ka pa rin sa akin? Huy! Hindi ako galit sa'yo. Wala akong pakialam sa'yo. Pambihira ka. Eh, samantalang noon, sobra naman ang pakikialam mo sa akin. Daig mo pa nga yung Madre Superiora sa kumbento eh. Yun lang nga. Sorry ka na lang dahil talagang para sa akin eh. Di yata ako bagay magbelo. Dahil mas komportable kang ilantad at ibenta ang katawan mo. Ikaw naman, Elsa, oh. Business-minded lang ako. Lahat naman ng negosyo kailangan ng puhunan. Oh, tingnan mo nga sa itsura ko ngayon. Hindi mo mukhang kumikita na yung negosyo ko. Mukha nga, pero malas mo lang. Dahil kahit gaano kadami ang pera mo, hindi mo pa rin kayang tubusin ang kaluluwa mo ngayon pa lang sinusunod na sa impyerno. Impyerno, langit. Pare-pareho lang yan. Lahat yan nandito sa mundo. Eh, tinan mo nga yung itsura mo. Eh, siguro naman sa itsura nating dalawa, halatang-halata na akong nasa langit, ikaw ang nasa impyerno. Para sa akin, hindi impyerno ang pagiging mahirap. Kaya kong mamatay sa gutom kaysa kumain ng galing sa kasalanan. Eh, ikaw yun. Ako, mas gugustuhin ko na lang na magkasala kaysa naman kumalaman sikmura ako. Alam mo, Violeta, kahit kailan, hindi nagkapareho ang prinsipyo natin. Kaya walang patutunguhan tong usapan na to. Pwede ka na umalis. Ikaw naman, Elsa, oh. Ayaw mo ba talaga ako makausap? Makikibalita pa naman sana ako sa'yo. Hindi mo yata sa akin nabanggit na
May anak ka na pala. Anong ibig mong sabihin? Si Isabela. Di ba sa amin nagtatrabaho yun sa mansyon? Sa kanya ko nga nalaman na buhay ka pa pala eh. Kaya nga kita natuntun dito. Tinan mo nga naman ang panahon, di ba? Hindi mo masabi. Inisip mo ba na magkukrus pa rin pala ang mga buhay natin? Binabalaan kita, Violeta. Huwag na huwag mong papakialaman si Isabela. Hands off naman ako kay Isabela eh. Hindi ko gagalawin yun. Iba ang pinunta ko rito. Hihingin ko sana ng tulong mo. Anong tulong? Bulag ka ba? Tignan mo nga ang kalagayan namin. Wala kang pwede may tulong sa'yo. Ikaw talaga, Elsa, kahit kailan talaga. Hindi ka pa rin ba nagbabago? Minamaliit mo na naman ang sarili mo. Maliit lang naman ang kailangan kong tulong sa'yo eh. Simple lang naman. Violeta, nag-aaksaya ka lang ng panahon. Sa iba ka na lang lumapit. Sige. Sinubukan ko lang naman eh. Siya, una na ako. Oo nga pala. Sino nga bang naging tatay ni Isabela? Hindi ko yata nakilala. Joaquin, ano ba naman yan? Ang aga-aga umiinom ka. Sorry, Ma. What's bothering you, Joaquin? It's my marriage, Ma. I've fallen in love with someone else. Hindi ko alam ang gagawin ko. Alam mo, madaling matanggap ng isang babae na iwanan siya ng kanyang asawa. Pero masakit para sa isang babae kung ang asawa niya iiwanan ng mga anak. Siguro yan ang dahilan, Joaquin, kung bakit maski nagkarelasyon ang papa mo sa nanay mo. Hindi kami nakuhang iwanan. Ma, sa tingin niyo ba, kahit pa paano minahal din ni Papa ang aking ina? Siguro naman. Pero kung paano, hindi ko alam. Ma, I'm sorry, ha. Alam ko mahirap magkaroon ng isang Joaquin. Huwag ka magsalita ng ganyan. Napakalaking kaligayahan ang naibigay mo na sa akin. At isa pa, natanggap ko na rin na talagang ganyan ang buhay. Na kung minsan, mayroong mga puso talagang naliligaw. Hindi naman naliligaw, Ma, eh. Bumabalik lang sa dapat kalagyan. Ano ibig mong sabihin? At sino ang babaeng ito? Ma, si Ava. Malaki na nga talagang pinagbago mo, Ava. Ano, ate? For the better or for the worse? Ewan ko. Pero masaya ka ba? Hindi pa. Pero pag naagaw ko na ulit si Joaquin, magiging masaya na ako ulit. Yan ang mangyayari sa panaginip mo lang, Ava. I'm sorry, ate. Pero malapit nang matupad ang panaginip na yon. At sa susunod, hindi na uubra yung drama mo. Hindi magtatagal. Iiwan ka ni Joaquin at magsasama na kaming dalawa. Bakit pa galit na galit ka sa akin, Ava? Ano bang nagawa ko sa'yo? Hindi ba ako naging mabuting kapatid?
Minahal kita, inalagaan. Ultimo katawan ko, binenta ko para lang buhayin ka. Pagkatapos ito ang igaganti mo sa akin. Why can't you be happy for me? Tatanawin ko napakalaking utang na loob ang ginawa mo sa akin. Pero hindi ko matatanggap na inahas mo ang kaisa-isang lalaking minahal Hindi ko. ko inahas si Joaquin sa'yo. Siya ang sumandal sa akin, humingi ng pagmamahal, pag-aaruga. Wala akong ginawa kundi ang tulungan siya. Kahit ano pang sabihin mo, inagaw mo pa rin siya sa akin. I'm sorry. Hindi na magbabago ang isip ko. Babawiin ko ulit si Joaquin. Okay. Siguro nga, ibang-iba ka na. Hindi ka na makikinig sa akin. Kaya mas mabuti pang siya na lang kumausap sa'yo. Ate Elsa. Kumusta ka na, Ava? Isabela? Isabela, saan ka pupunta? Akala ko bang papahinga sa bahay? Alam mo, Santi, tanggap ko naman na mahirap lang kami. Pero kung tatuhin kami ng nanay mo, parang nakakadiring sakit. Teka, bakit ano ba sinasabi sa'yo ng mama? Hindi ako na magsalita. Siya na lang tanungin mo. Isabela! Isabela, sandali! Isabela! Sandali! Kumusta ka, Ava? Hindi ka ba masaya, Ava? Sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon lang tayo magkikitang tatlo. Tayong magkakapatid. I'm sorry, Elsa. Pero itong little sister natin ay talagang malaki ng pinagbago. Ayaw nang makinig sa akin eh. Kaya baka sa'yo, makinig. Tumigil ka, Violeta. Pwede ka na umalis. Mag-uusap kami. Okay. Gusto ko pa naman sanang makichika sa inyong dalawa kasi matagal na tayong hindi nagkita, na-miss ko kayo. Pero okay lang. Ikaw nang bahala sa kanya. Kasi alam mo, Elsa, itong little sister natin, talagang naging sobrang bad girl. Ikaw nang bahala. Bye, my dear sister. Goodbye, Ava. Tulungan mo naman ako magbuhat. Dadalhin ko rin. Pinapadala ni Tonyo Dolores to eh. Kayang-kaya mo na yan. Sige na. Laki-laki mong tao eh. Ang bait mo. Don Felipe. Rodolfo, anak, pakialalayan mo akong makaupo dyan sa bangko. Naatake naman ako ng rheuma ko at bursitis. Aray, pati bewang ko. Parang may namaso. Dahan-dahan po. Ay, salamat. Namamagana naman ang mga tuhod ko.
Rodolfo, hindi mo ba nakikita si Isabela? Hindi pa po pumapasok eh. Bakit po? Balita ko naging testigo si Isabela doon sa pinirmahan ni Dolores na bagong testamento. Opo. Nabanggit ba sa inyo, Isabela, kung ano ang nilalaman ng testamentong yon? Di ba nung palagi ko sinasabi sa'yo na itong buhok mo, huwag mong hahayaang tumakip dyan sa mukha mo. Alam mo, pinagmamasdan kita. Hanggang ngayon, di ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin ang pinakamaganda sa ating tatlo. Hindi po. Ang totoo po niyan, hindi po namin napapag-usapan eh. Tsaka wala siya nababanggit sa akin. Hindi ba nabanggit ni Dolores kung kanino ipapamana ang kayamanan niya? Hindi rin? Hindi po. Ako, naawa kay Dolores. Tiyak na hindi naman matatahimik ang buhay niya dahil sa sumpa ng perang yan. Dapat siguro mag-iingat si Dolores at kayo ni Isabela kung mayroon man kayong nalalaman, manganganib din ang buhay ninyo. Natatakot ako para sa inyo. Kaya ako, ang kayamanan ay hindi ko na hinahangad. Pinapatawag ka ni Doña Dolores. Mauna na po ako. Sige, anak. Salamat. Walang alam, ha? Aba, social ka rin, no? Ako, amo, ako pinaghahantay mo. O, ba't kalit? Pasensya na, Antonina, kasi may problema lang sa amin kagabi. Wow, ang drama na naman ito. Ano naman drama mo? Nagkasakit na naman nanay mo, ha? Huwag mo isasama dito ang nanay ko, ah. Ay! Ang sweet naman ng lola. Mahal na mahal mo nanay mo. O, teka. Patanda mong dalang gamit. O mo sabihin sa akin na tigbak ang nanay mo, kaya magpapaampon ka rin dito. Sinabi na huwag mo isasama ditong nanay ko, eh! Ay, Rodolfo! Natatandaan mo noon? Lahat ng mga manliligaw ko, natatakot sa'yo. Paano naman kasi yung supla-suplata mo, kakantari-tari mo. Parang akong tigre, no? Tsaka grabe ka mag-interview dun sa mga manliligaw ko. Madalas tuloy, lahat ng mga unang bisita nila, yun na rin ang huli. Oo, tama ka. Pwera lang kay Joaquin. Aba, masayang-masaya ako nagkita tayo. Pero gusto ko lang ipaalam sa'yo na may isa pang dahilan kaya ako nagpakita sa'yo. Ano yun, ate? Tungkol ba kay Violeta? Asawa na ni Violeta si Joaquin. Tigilan mo na siya.
Matagal ako naghintay. Hindi ko magagawa ang gusto mo. Nasisiraan ka na rin ba ng ulo? Nahawa ka na rin ba kay Violeta? Ikaw ang nasisiraan ng ulo. Asawa ng kapatid mo, inaagaw mo. Ate, mahal ko si Joaquin. Akin si Joaquin. Ano ka ba, Ava? Hindi ka ba nadadala nung sumama kay Violeta? Nag-inggit ka sa anong klaseng buhay meron siya. Ano nangyari sa'yo? Nasira ang buhay mo. Nagulo ang buhay mo. Ava, maayos na ang buhay mo ngayon. Lumayo ka na kay Violeta. Kalimutan mo na si Joaquin. Rodolfo, ano kasi umarang eh? Kung walang iya ka, sasapakin mo pa ako, ha? Hoy, ikaw ba salamat ka babae ka? Dahil umarang si Rodolfo, kundi knock-out ka talaga! Ang nakot prinsesa mo. Talaga! Hoy! Bago ako maging prinsesa dito, naging batang ali ako! Ikaw titirisin kita! Sige, ano? Teka, sandali! Sandali ha? Meron kang practice sa gym. Meron kang boxing lesson, sabi ng lola mo. Sasama ka ba? Boxing? O mabuti pa, mag-boxing tayo! Naku. O ikaw, hindi mo na kailangan mag-boxing. Malakas ka na manuntok. Sakit na na. Magandang hapon ho, ma'am. Siya si Abo Grande, Fredo. Siya ang nagpapahanting sa'yo. Kilala ko siya. Tingnan mo nga naman. Akala niya may isa niya ako. Wala pa nakakaisa kay Fredo. Patay kang babae sa akin.